Mula nung umarangkada ang campaign period, patuloy ang pagdami ng mga krimeng hinihinalang may kaugnayan sa eleksyon. Sa Quezon City, ilang barangay officials ang nakatanggap umano ng death threat. Ang iba pinadalhan pa ng bulaklak ng patay. Live mula sa Camp Crame, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, habang papalapit nga ang eleksyon, dumarami ang karahasan. Yan ay kahit pa nasa full alert status na ang buong PNP. Kaya naman patuloy ang kanilang maigting na operasyon para masiguro ang maayos at tahimik na eleksyon. At isa na nga riyan ang kanilang round-the-clock monitoring dito sa kanilang Situation Monitoring Center. Balot ng takot ngayon para sa kanilang buhay ang mahigit 50 barangay official sa District 1 ng Quezon City. Nakatanggap kasi sila ng death threat mula sa nagpakilalang grupo na partisano. Banta nila, huwag daw silang magpapagamit sa mga politiko. 2 barangay chairman ang nakakuha naman ng bulaklak ng patay. Natakot rin ako kasi akala ko maliit lang yung barangay ko. Wala naman akong ginagawang masama o ano yun. So, ang ginawa ko lang, pumunta ako sa Masambong Police Station to blatter it. Bakit naman na pinapadala kami at tinatakot ng ganito? Huwag naman nyo kaming galawin. Kami naman tumutulong din. Kung adikahin ninyo tumulong sa kapwa, mas higit kami. Humingi na sila ng seguridad sa Office of the Mayor. Sa Lawag City, sugatan ang biktimang si Franklin Pasion matapos barilin ng isa raw taga-suporta naman ang kalabang kandidato. Tinambangan naman ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army ang mga sundalong nag-escort ng mga PCOS machine sa Tabuk City, Kalinga. While escorting PCOS machines being transported, ay inambush ng mga suspetsadong New People's Army. 2 sundalo ang patay, 6 naman ang nasugatan. Kahapon, isang bus naman ang hinarang at pinaputukan ng mga armadong lalaki sa Santiago City, Isabela. Maswerte walang nasaktan sa mahigit 40 kabataang sakay ng bus. Sa inisyal na police report, mga taga-suporta raw ng isang kandidato ang mga naturang pasahero. Simula January 13, umpisa ng election period, mahigit 60 insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon ang naitala. Bagamat patuloy pa rin inaalam ng pulisya kung ilan dito ang gawa ng NPA, nakakaapekto raw ito sa kaayusan at katahimikan sa gagawing eleksyon. Ang laki ng epekto nito, lalo na sa mga BEIs natin, yung mga Board of Election Inspectors, mga teachers lang yan sila. Yung demand nila for permit to carry, permit to campaign, at gusto nilang mag-demand ng pera sa mga kandidato, ay nagsagawa sila ng mga karahasan. Mahigit 3,000 firearms na ang kanilang nakukumpiska. Mahigit 3,000 na rin ang naaaresto. At kasabay nga ng pagtataas sa full alert status ng PNP, activated na ang National Elections Monitoring and Action Center o NEMAC, ang Situation Monitoring Center ng PNP ngayong eleksyon. Gamit ang makabagong teknolohiya, dito minomonitor ng PNP ang mga pangyayari. 24 oras ang operasyon nitong NEMAC na siyang magsisilbing mata at tenga ng PNP sa eleksyon. Dito kasi papasok ang mga report sa lahat ng kanilang field unit sa buong bansa. Kabilang na riyan ang mahigit 1,600 na police stations sa buong bansa. Dito, makakadesisyon kagad kami. Malalaman kagad namin kung saan may gulo, ma-action lang kagad namin. Kasi doon sa delay ng pag-action ng PNP, doon ho lalong lumalaki at lumalala yung gulo. At may mga nasasaktan na tao. In this way, malalaman kagad namin kung may mga taong gustong gumawa ng hindi maganda, nape-preempt na sila. Alam ng PNP yung ginagawa nila. Okay. Pag wala hong mga police, doon sa mga polling center na designated na may police, i-report din ng PPCRB sa amin. Ma'am Jess, aside nga po sa kanilang mga reports na matatanggap mula sa lahat ng kanilang field unit sa buong bansa at sa pagmumonitor po nila sa iba't ibang TV organizations nga, kabilang na rin ang radyo dyan. Dito, come election day nga po sa Monday, magkakaroon din po sila na live mismo nakuha doon sa mga iba't ibang area kung saan nga ginaganap ang eleksyon. Para nang sa gayon ay magkakaroon daw sila ng on the spot na pagbibigay ng order doon sa kanilang mga tropa na nasa field kung anong kanilang mga aksyon na dapat gawin. At kabilang nga riyan dito sa mga oras
kasi ito, monitor din nila as of this time kung ilang oras o ilang araw na lamang ang ating hinihintay. Dito sa kanilang monitoring, meron tayong 3 days, 2 hours at 15 minutes bago po ang 2013 elections. Okay, Jessica. Marisol, mukhang tutok na tutok sila sa media reports, no? Pero hindi lang naman siguro yan ang minomonitor nila. Meron din silang, syempre, direct communication dun sa kanilang mga field stations ng PNP. Tama? Opo, kasi isa lamang po yan actually, Ma'am Jess, sa kanilang monitoring dito. Pero ang pong talagang panggagalingan ng kanilang mga impormasyon ay galing mismo sa kanilang field units. To be exact, meron po silang 1,642 na mga police stations sa buong bansa at lahat po ng kaganapan niya na maaaring wala nga pong media na nagbabantay doon ay magbabato po ng mga impormasyon dito at ibabato naman po yan sa media center na forwarded po yan sa ating National Task Force SAFE o ito yung Safe and Fair Elections na pinangungunahan mismo ng ating PNP Chief. Maraming salamat, Marisol Abduraman.